Okay, at ang unang magtatanong sa Zoom, tingnan ko sino unang nag-raise hand. Walang nag-raise hand sa Zoom. Dito tayo ngayon sa ating mga pending question. Okay, sabi dito, Ano yung question kagabi bro dyan doon na ano? Sabi mo sasagutin ngayon? yung ano, nasa ano yun, WhatsApp yun. Sa'yo pala yun ano? Ito Oo. ay sabi niya rito, may tatlong uri daw ng kaligtasan na tinutukoy si Pablo. Past, present, and future. Ano daw masabi mo doon? Ayun, ano yun bro? Sabi niya dito is, meron daw tatlong uri ng kaligtasan na tinutukoy si Pablo. Mm. Yung past, present, at future. Oh, sinabi mo niya nalimutan ko lang yung talata, nasa Korinto yun na sinabi niya, ako ay ligtas na, tapos patuloy na nanalangin na maligtas, at umaasa na sa huling panahon ay mailigtas. So yan yung point niya siguro na binanggit ni Saint Paul about sa three types of pagliligtas. Siyempre, naligtas na tayo sa kamatayan natin Panginoong Hesus Kristo sa krus. Naligtas tayo at sa pamamagitan naman ng mga sakramento na iniwan ng Panginoong Hesus Kristo. Halimbawa sa confession, maliligtas tayo uli niyan no sa kapahamakan dahil every time tayo po ay nagkakasala, nagiging bound po tayo na mapuntang impyerno lalo na pag mortal sins. So by the grace of holy sacraments, so na ano po tayo diyan na ililigtas tayo ng sakramento sa kapahamakan no mapuntang impyerno. And then sa huling panahon, yun talaga yung final judgment na tayo ay umaasa na tayong lahat ay mailigtas ng Diyos. So yan po ang ibig sabihin ng tatlong uri ng kaligtasan because kaligtasan is a process sa Catholic theology. Kaligtasan is a process, hindi po yan para bang manampalataya ka lang ligtas ka na, no? Hindi po ganon. So nasabi ko kagahapon nga kung si San Pablo ang ating pasasalitain kung paano niya ma-achieve ang kanyang kaligtasan. Sabi niya dito sa sulat na kay Pilipos, nakipagpaligsahan pa siya para maibigay yung tinatawag na tawag dito yung gantimpala sa kanyang pagkahirang, no? Basahin natin ang Filipos 3:12 hanggang 14. Ito ang mababasa natin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin na ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Ano sabi ni St. Paul? Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap ko na marating ang layuning nais kong makamtan, ay may pagsisikap ha. Sinisikap ni San Pablo na marating ang nais niyang makamtan, no? Siya ay nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala sa pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. So pinagpapagalan po talaga yung ganap na kaligtasan mga kapatid. So sa tanong kanina, anong masasabi natin doon sa tatlong uri ng kaligtasan ni St. Paul? Yan po, no? Nakalimutan ko lang yung talata sa Korinto yon na binanggit ni St. Paul na ako ay ligtas na, pero nananalangin na palaging iligtas ng Diyos at sa bandang huli, umaasa na mailigtas ng Diyos. Yan po yung tatlong kaligtasan na ipinapangaral ni St. Paul. Kasi una, naligtas na tayo sa kamatayan natin Panginoon Kristo sa krus. Pangalawa, sa pamamagitan ng mga sakramento, tayo ay maliligtas muli. At pangatlo, dinadalangin natin, pinagpapagalan natin na sa huling panahon, sa final judgment, tayo ay iligtas ng Diyos at mapuntang langit. Yan ba, Jando? Okay, ang pagkaunawa ko naman doon sa ano kasi yung unang tanong niya is about Efeso 2:8 at Gawa 2:47. Pagkaunawa ko dito, yung kasalanan mo sa future pinatawad na rin.
Yan na nga. Ano yan eh, theology yan ng mga ano, theology Oh, yan ng mga kasi Baptist. Kasi ang tanong niya kasi is galing sa katalakayan niya na Baptist kung Mm. saan siya yung Baptist tanong theology yan eh. siya yung nagtanong kahapon about sa Efeso 2:8 at Gawa 2:47 tapos follow up niya yon na Mm. sabi ni Pablo meron ng tatlong uri ng kaligtasan, past, present, at future. So Hindi pagkaunawa ko nila pagkaunawa ko nauunawaan. doon baka yung kanilang kasalanan sa future pinatawad na rin. Hindi, Once saved, always ang saved. ang tatlong kaligtasan hindi siya tumutukoy sa past, future, and present. Hindi siya tumutukoy sa past, future, and present na iniligtas ka na sa past tapos presently and futurely ay ligtas ka na rin. Hindi ganon. Kasi kontra yan sa theology nila. Kasi ang theology nila, once saved, always saved ka. Yan ang theology nila eh. 'Di ba? Once saved, always saved. Manampalataya ka lang, saved ka na. Pero ang aral ni Saint Paul about sa tatlong uri ng kaligtasan, nasa Korinto yan, nakalimutan ko lang yung talata, nasa ng Korinto, anong talata ba yun? Kalimutan ko, no? Ah, tumutukoy yun sa pagliligtas ng Diyos sa isang individual na hindi lang dahil naligtas na siya, ligtas na siya forever. Hindi ganon. Kung mababasa natin yung talata na yon. At kontra yan, dito nga sa Hebreo 10:26, kukontra yung sinasabi nilang eternal salvation. Ano yun sa kanila? Eternal security. Ang sa kanila, eternal security. So, since ikaw ay naging anak na daw ng Diyos, meron ka ng eternal security na hindi na yan mawawala. No, pero kung kahit nga pa daw magkasala, pero kung babasahin natin ang Hebrews 10 kasi, kukontra siya dito sa Hebrews 10:26-27 eh. Kasi napakalinaw dito sa pahayag ni St. Paul dito, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maialay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. So nasaan ang eternal security sa pahayag na ito ni San Pablo, mga kapatid? So walang eternal security dito sa lupa. Kaya nga si Saint Paul nagpapagal para makamtan niya ang yung sinasabing gantimpala, no? So na misinterpret nila yung sinabi ni St. Paul sa unang Korinto na naligtas na, ililigtas pa, tapos nananalangin si St. Paul na sa huling panahon, ililigtas pa siya ng Diyos. So, tatlong step ang kaligtasan na binabanggit ni St. Paul. Pero hindi yun nangangahulugan na niligtas ka na nung una, tapos sa present na kasalanan, ligtas ka pa rin, tapos sigurado ka nang ililigtas sa huling panahon, hindi ganon. May pagpapagal. May pagpapagal. At ang pagliligtas na iyon ng Diyos, nagdidepende yan sa ating mga gawa. No, sabi ni St. Paul to Corinthians 5:10, ang paghuhukom sa atin ay sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya hindi yun pumapatungkol sa theology nila, hindi nila na unawaan yun. Kasi ang sa kanila kasi eternal security. Walang progression ang kanilang kaligtasan. Sa kanila may eternal security na sila since sila ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Junre. Ang next naman na tanong naman dito ay galing naman kay Reynaldo. Ito, Sichon o Kichon? Good evening po sa lahat. Bro JD, ano effect ng evil eye sa bahay o sa pamilya? Brother Bobby, ano daw epekto ng evil eye sa bahay o sa pamilya? Brother Ano? Bobby? Third eye? Evil eye. Alam mo yung evil eye? Anong ibig sabihin nun? Practically, anong... Amulet yan siya, Father Bob, na occultism yung na amulet, amulet na yung mata. Mata ni, sinasabi nila mata ni Joros daw, Horus. Occultism yung yan? nasa triangle, parang ano? Oo, parang yan. nasa dagat. Eye of Horus. Yes. Ano yan? Hindi yan ang evil eye, Brother. Yung triangle na anting-anting, hindi yun. Ano yan? Ipakita ko na lang yung itsura ng evil eye, ha. Hindi ko masyadong ano yan. Familiar. Ano to kumalat to sa sa bangketa.
Oh, eto pakita ko para may idea si Pare Bobby. Baka mayroon siyang ano rito, masasabi rito. Charge. Oh. Eto Pare Bobby, oh yan oh. Charge. Mm. It's Ay, Ito. oh, eto. So, okay. So, lahat ng mga amulets, may ano yan siya, preternatural power. No? Kaya, that belongs to the superstitious belief. No? So, iwasan, hindi, tangkilikin, dahil ano yan, may magnetic power sila para maano yung demonic power. No? Kaya, kasama na rin yan sa mga klase-klaseng amulets, no? Mga that belongs to the superstitious belief. Kaya sino yung naniniwala sa kapangyarihan yon, ibig sabihin na naharas kayo, no? So wag dapat iwasan 'yan. Meron tayong yung Holy Cross na dapat nating dalhin, no? Tapos pati yung Holy Cross, ang karamihan sa atin, ginagawang amulets. Mali na yun. No? Dapat ang dadalhin natin sa ating katawan ay crucifix, hindi lang cross. Kasi magiging amulets din yan, magiging superstitious belief din yan. Tapos, dinadala natin ang cross, dinalagay natin sa ating katawan, not because in the name of protection. Kasi pag sabihin natin ganon, talagang ginagamit natin ang cross parang pangsangga lang o bilang protection sa mga demonic harassment. Pwede rin yun, pero hindi ganon mga kapatid. No? Una sa lahat, dalhin natin ang cross ni Jesus para ating i-testify, kagaya ng ang obispo, di ba? Ang papa, mayroong cross. Hindi ibig sabihin na para maproteksyonan sila. Hindi ganon ang ibig sabihin nun. Kasi witness ka ni Jesus, di ba? We are boasting the cross of Jesus Christ, which is the power of God is within, no? That is why we believe in the cross of Jesus Christ as to testify, no? Ganon din yan, yung mga ganon o cross o paglagyan mo ng mga paniniwalang iba na, hindi na yun Katoliko. Brother Romer, dagdagan mo na. Brother Romer ng Bukidnon. Okay, meron kami. Ano daw epekto? Nakapag-read ka ba kanina? Wala. Ay, wala pala. Kaya pala hindi ko na naalala. Sige, giting ka muna. Then, sagutin mo yung tanong. Ano daw epekto ng evil eye sa pamilya at sa bahay? Okay, ang epekto ng evil eye sa pamilya, kapag ka meron kanyan, ang nangyayari po, palaging magagalitin. Kasi meron kami dito, napasa yan sa akin na pasyente, yung mata niya talaga, grabe yung mata niya na parang ano ba yan sa Tagalog, parang sama ng tingin ba, parang grabe parang sharp yung tingin niya. So, kalamitan ng mga merong evil eye yung sa mga anting-anting na yan, nagdadala yan ng curse. Kasi ang kalimitan yan sa mga evil eye na merong spirits of evil eye, yung demonyo na yan, kalimitan mangkukulam. Sila yung grabe yung curse na dala nila, kahit na magsalita sila, "Uy, wag ka dyan, baka baka malaglag ka," ganyan. Grabe yung agad-agad na totoo talaga ang mangyayari sa sinasabi niya, yung sabi niyang usog, mga ganyan. So wag dyan, mga ganyan. So curse pala yan. So ano ang epekto sa pamilya kapag meron kanyan, yung mata na niyan, magkakaroon po kayo ng yung sa buong pamilya, yung away. Yun talaga yung division sa pamilya. Kasi delikado po yan kapag meron kayo, kasi grabe ang curse na dala ng mga agimat na yan. So ang gagawin po natin, i-break po natin yan, i-renounce po natin yan, kasi ang dami po natin ngayon na mga religious article na merong evil eye.
yung mga rosary na akala mo ay simple na beads lang na merong decoration na may bilog talaga doon sa ano, yung sa beads. Kalimitan yan, ang intention ng nagawa niyan is evil eye. So hindi mo yan agad mapapansin kasi nakatago siya, hidden siya. Kaya nga sa kalimitan ng meron ng mga rosaries na merong evil eye na design, masakit talaga yung ulo nila. May naano ako din, na-encounter ako na madre na nagdarasal siya ng rosary na mayroong evil eye. Nagtataka siya bakit palaging masakit yung ulo niya. Dahil pala yun sa curse na dala ng evil eye dun sa beads sa rosary. So, ganun pala, ang tinitira talaga nila is yung buong ulo, yung sa evil eye, yung sa mata nga, makikita mo yan. Kahit na yung mga yung mga tao na ang daling makausog, yung sabi na, daling makausog, o daling matutuo yung curse. Yung mga mata niyan, noong una, nung na-oppress pa ako, madali ako makadetect ng mga ganyan. Pero ngayon, hindi na, kasi tanggal mo yung oppression. Alam namin yan, kasi experience din namin yan, na-liberate kami dito sa Exorcism Deliverance Ministry. Hindi man rin kami nag-apply dito sa team, kasi bawal man yung mag-apply ka, hindi naman to trabaho. O di ba? Inano lang kami, yung tinawag lang kami ng pare na ano sa exorcism and deliverance para tumulong, hindi talaga yung intention namin para sumali dito. Takot nga ako noon, pero nung na-liberate ako sa mga ganyan, madali ako maka-detect kung sino ang may mga evil eye. Dahil doon sa divination, connected din yan sa divination. So, yun po, palaging magagalitin, palaging irritable, magtanong lang yung asawa mo, yung mga anak mo, mataas na yung boses mo, nagdadabog ka na, halos hindi ka na makausap kasi takot na yung pamilya mo sa iyo. Yun po ang epekto. Yun po ang epekto ng evil eye. Kaya po sa atin na sa pamilya, ang pinaka-importante po talaga is conversion. Ipakita po ang love sa buong pamilya. Kasi pagka wala po kayong love doon sa family ninyo, tapos meron na kayo, contaminated kayo sa evil eye, sigurado mawawasak talaga ang pamilya dahil lang doon. Sa galit, grabe ang envy, mga ganon, maano talaga, ma-separate talaga yung pamilya. Kaya marami ngayong nagwatak-watak na pamilya. So yun lang po bro, back to you bro Jando. Brother Mer, bro, Ay, connected to sa topic mo bro, pakisagot na rin to galing kay Brother Amy Kalimlim. Sabi niya, Sister Amy Kalimlim, I have a friend who has a lot of different crystals bracelets including an evil eye. I told her to refrain from using them because they attract evil spirits. She said she wears them for fashion. Brother John Ray, do those bracelets somehow affect my friend though she wears them for fashion only, bro? Romer, nakaka-apekto ba daw yung mga bracelets, crystal bracelets ng kanyang kaibigan at including na yung evil eye kahit na yung intention lang ng kanyang kaibigan is for fashion only, bro? May epekto pa rin daw ba sa kanya yun? meron pong epekto kahit na nga yung baliktaran na cross, kahit na yon yung parang San David na sa harap may image, doon sa kabila may image. Hindi pa to na-experience ng ibang mga exorcist. Dito sa amin, kahit na yung mga yung simple jade, yung akala mo lang okay lang, mga jade na bracelet, yung mga parang evil eye, parang dragon na dragon yung mata, tapos yun nga, yung piyaw, kasama na yan yung piyaw kasi yung dragon, yung evil eye. So, meron bang epekto? Meron po. Kasi meron dito na ang tagal namin na deliverance, hindi pala namin alam na yung bracelet niya, meron pa lang yung evil eye. Nung tinanggal, nahimasmasan. So meron ding isa na dineliverance doon sa bahay, yung nila upuan, kasama na yan yung evil eye sa dragon kasama na yan. Merong dragon na nakaukit doon talaga sa sa mismo na upuan. Nung dineliverance, grabing react. Halos na lulutang pa. Grabe, hindi talaga mahimasmasan. Nung pag-check namin doon sa upuan, may dragon. Nung nilipat namin, nahimasmasan siya.
So grabe pala ang epekto sa mga ganyan kahit na for passion lang, kasi yung intention kasi sa nagawa is valid. Yung intention na is to curse someone na na gumamit ng mga ganyan, talagang maapektuhan. So magtataka ka na sa kaibigan mo nung una ang bait-bait, pero nung nagsimula na siya ng mga ganyan, irritable na at saka magagalitin, halos na hindi mo na makausap. Maraming apekto doon sa buhay nila sa mga ganyan na mga paniniwala. Kahit na for ano lang to, decoration lang to, hindi po. Kasi once na meron kanyan, affected ka kahit na yung friend mo. Kasi kapag pumunta sila sa bahay, yung for example, yung mga yaya na merong mga ganyan doon sa pamilya, pumunta sa pamilya, apektado pa rin kayo niyan dahil sa dala nila na curse, yung sumpa. Tapos wala tayo sa grasya, talagang matatamaan tayo. So, ano ang gagawin natin? I-surrender po natin, i-renounce po na, i-break po natin, nandun yung prayers nandun sa FB ko na po, pinost ko na po, paano mag-break ng mga ganyan. Just scroll na lang po, hanapin nyo po, kasi or just message na lang, ipapasa po sa inyo. Kasi importante po to na ma-renounce. Ang total renouncement po talaga, ang pinaka-essence ng renouncement is wag mo nang gamitin, wag mo nang ulitin. I-renounce mo through mayroong ritual sa prayer, tapos wag mo nang ulitin na gamitin yung mga ganyan, pati yung crystals. Yung crystals nga, yung sabi nila, doon makikita nila ang future, kasama na din yan sa evil eye. Kaya nga connected din yan sa divination. Lahat ng mga yan sa spirits of divination po yan. So, i-renounce po, i-break ang mga ganyan kung maniwala siya sa catechism. Pagka hindi na po, wag nyo na po. Hayaan nyo na lang po kung ayaw nyo talaga. Tapos kung meron tayong solusyon yan, bigyan natin sila ng pagkain na merong exorcism oil. Tsaka pag yung pagkain nila, pagka nagsabi ka na ng catechism, ma-open yung nila, yung mind nila. Yun dahil ang daming mga unclean spirits, sila po ang dahilan kung bakit hindi naniniwala yung tao, matigas yung ulo nila. Yun lang po, Bro John Ray. Ayan, maraming salamat, Brother Romel. At Brother Jando, nakita ko na yung talata, bro. Explain ko lang to saglit, bro, no? Na ito talagang tatlong kaligtasan na pinapangaral ni San Pablo. Hindi po ito tumutukoy sa past, future, and as a past, future, and sa present and future na pagliligtas sa iyo ng Diyos. Kasi kung babasahin po natin, mga kapatid, no? Ito, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas kami. Umaasa rin kami na patuloy kaming iligtas. So, hindi po yan para bang dahil niligtas na lang una, forever nang ligtas. Hindi po. Umaasa nga eh. Umaasa. You are hoping for that salvation in the future. No? At si St. Paul din nagsabi, kapag umaasa ka, hinihintayan na may pagtsatsaga. No? Ito sa Romans 8:24, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin ito ng buong tiyaga. So may pagtatiyaga pa rin sa pag-asa. Diba? So kung mayroon kang pagtsatsaga, kinakailangan mong gumalaw. Sila kasi wala na silang good works, wala na silang gagawing for kaligtasan, kasi nasa isip nila na minsan na silang naligtas at forever na ang kaligtasan na yon. So yun po ang maling theology. Ang tawag ng mga dalubhasang teologo, that is bad breath theology daw. No, kasi pag sinabi kasi nating theology, should be breath from the Holy Spirit. No, hininga ng Espiritu yung dapat nating inaaral. Hindi yung bad breath theology. Kasi mali eh. Umaasa ka tapos yun bang may inaasahan ka, sigurado ka na dun sa inaasahan mo na ngayon. Kung halimbawa, pinangakuan ako ni Brother Jando na
Bibigyan niya ako ng 1,000,000. Sigurado na ba akong mabibigyan talaga ako ng 1,000,000 kung hindi ko gagawin yung mga sasabihin ni Brother Jando na mga kondisyones? Di ba? So may pagtsatsaga at yung pagtsatsaga yun ang dapat nating gampanan para yung pag-asa na inaasahan natin na pagdarating na makikita natin, makakamtan natin. So yun lang ating idagdag Brother Jando sa ikalawang Korinto 1:10 na misinterpreted ng mga Baptist believer, no? Dahil may tatlong uri ng kaligtasan na iniisip nila na yun ay past, present, and future na. So mali po yun. Hinihintay yan na may pagtsatsaga. Brother Jando. Bro John Ray, idagdag din natin, Bro Jando, no? Ito yung sinasabi nila, one saves, always save nga, no? So, pati yung future, past, present, and future, no? Sabi nga rito, Filipos 2:12 nga, bro. Pilipos 2:12. May pagkaano yan, may pagsusumikap. Ito na yung bro, binasa natin kaganina. Kahapon pala. Pakiano nga, Ito. bro. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Oo, so may pagsusumikap pa mga kapatid, nakakatakot yung sinasabi nilang ligtas na sila. At ang may sinasabi nga na kailangan daw maging ganap muna, kaya dun sa unang Korinto 15:54, di ba? Dun pa lang talaga magaganap yung lubusan na yung ang isang katawan na nabubulok ay mapapalitan na di nabubulok. Dun pa lang ang tunay na kaligtasan. Ang nakakatakot dito, pinapangunahan nila ang ating Panginoon sa Kristo na ligtas na. Kaya nga sabi dun sa talata, 'di ba, nung sa wedding of Cana, sabi ni Mama Mary, 'di ba? Wala na silang wala na silang alak. Ano sabi ni Jesus? Wag mo akong pangunahan, 'di ba? So ito mga to pinapangunahan nila. Although ginawa 'yon dahil kay Mama Mary, no? Pero ito pinapangunahan nila, ligtas na daw sila. So ang daming mababasa sa talata na may ang ating even mga apostol, pag-asa pa lang ang binabanggit nila, no? Pag-asa, pagkasa, at then tapos may pagsusumikap, magtiyaga ka hanggang wakas, may pagtitiyaga. So doon pa lang po, no, nakakatakot yung mga Ang mga apostol, Brother Angel, pag pa lang, pag-asa, pagsusimikap, pagsunod, pagtsatsaga. kanila, ligtas Ang mga na. Baptist, eternal security na. Ligtas na ka mo at wala Ligtas na. na. Ang nakakatakot dito, paano mo masasabing ligtas na yung katawan mo nabubulok pa, di ba? So, ang sabi dun sa kailangan maging ganap muna, at dun pa lang magiging ganap ang tagumpay, sabi sa unang Korinto chapter 15:54, doon kapag na ang katawan mo ay napalitan na hindi nabubulok, ganap na, doon pa lang ng tagumpay. Sa kanila tagumpay na. Naalala ko si Pastor Kibuloy noon sa isang niya sa mga nagtanong sa kanya. Sabi niya, paano mo may mababasa ba yung sabi mababasa ba yung pangalan mo? May nagtanong sa kanya doon sa ano ba yung programa niya yon at pwede siyang tanungin. Ang sabi ng isang nagtanong kay Pastor Apollo Kibuloy, ganun, mababasa ba yung pangalan mo sa sabi ganoon sa Biblia, Pastor? Sabi na nagtanong sa kanya doon sa letter. Ang sabi niya, yes, sabi niya. Ang sabi niya nito, ang binanggit niya dito sa pahayag. Ang sagot niya na yun daw ay mga labis na nagtagumpay. Isa na daw siya nagtagumpay. Nung tinignan ko yung talata, end of the world yun. Wala pang end of the world. Ano yan? Revelations 3:5 yan? Yes, at saka dito sa 21 din yung may bagong bagong langit at bagong Bagong lupa. yes. So bagong langit at bagong lupa na, bago na 'yon, no? Kumbaga luma pa tong word na to. So 'yun ang binasa niya, yung ganap na nagtagumpay, ako 'yun, sabi niya ganun dito. So natawa tuloy ako. Paano siya nagtagumpay? Nasa kulungan siya ngayon. Yun na ang nakakatakot na mga aral ng mga ibang sekta. So ingat po tayo, no? Talaga kung wala sa tunay na iglesia na
mali-mali ang interpretation nila. Bro Jando? Yes, at may tanong dito, Bro Jando, galing kay Black Commando Gaming PH. Tanong ko lang po, Brother John Ray, di ba ang Halloween may origin word na hallow, meaning to make holy o to honor as holy? Tas papaano ito maiuugnay sa pagan tradition pagsapit ng Halloween? Kasi karamihan sa Kristiyano ay nakisiselebrate ng pagan tradition. Actually, sister, magkaibang tradisyon talaga yan na iuugnay lang dahil sa the same day ang selebrasyon, no, yung mga pagan worship kasi akma din sa celebration ng simbahan na honoring the saint at prayer for the souls in purgatory, no, yung ating Todos los Santos na celebration, All Saints Day at All Souls Day. So doon lang yan na ikakapit kasi may mga Katoliko na walang kaalaman, akala nila ang Halloween ay party para sa mga demonyo. Doon nauugnayan, pero actually magkaibang celebration yan kasi ang simbahan hindi nagsiselebrate para dyan. Ang siniselebrate ng simbahan, paggugunita sa mga yumaong banal at mga kaluluwa ng mga yumao. So yan po ang celebration ng simbahan. Kasi biblical po kasi yan, kung mabasahin natin ang utos ng Diyos, biblical po yan, no, sa Sirach, Ecclesiastico kasi, babasahin natin sa Ecclesiastico 38, 15-16, 38, 15-16. No? Ito ang utos ng Diyos. Diyos mismo nag-utos nito. Basahin natin. Yan. Magkakasala laban sa Panginoon ang isang tao kung hindi siya susunod sa kanyang manggagamot, pagluluksa sa namatay. Ito. Tangisan mo ang isang tao kapag siya'y namatay. Umiyak ka ng malakas at pakita mo ang iyong pamimigati. Bihisan mo siya ayon sa kanyang kalagayan at dumalo ka sa kanyang libing. Ipagluksa mo ng marapat ang kanyang pagpanaw sa pamamagitan ng pagluha at panaghoy. Gawin mo ito sa loob ng 1 o 2 araw nang walang masabi ang sinuman. Pagkatapos aliwin mo na ang iyong sarili. Sapagkat ang panlulumo ay makakapagpapahina ng katawan at ang labis na pagdadalamhati ay maaring ikamatay. Pagdadalamhati ang laging asa, ano na to sa yung mga namatayan na hindi makapag-move on, no? At kung babasahin naman natin sa kapatid, sa ikalawang Makabeyo 12:43-45, ito yung napaka biblical talaga na turo yung ginagawa ng simbahang Katoliko. Ito, nagpalikom siya ng mga kaloob na umabot pa sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Kaya nga, napakabiblikal ang aral ng simbahan, kapatid, no? We're just following the ordinances of God na ipanalangin talaga ang mga patay. Kaya ang simbahan naglaan ng araw para sa kanila at meron ding araw para sa mga santo. So magkasunod yan, November 1 at November 2 ang pinili ng simbahan. At the same time, pinangharap kasi yan ng simbahan sa mga pagan practices mayroon nang practice ang mga pagano na paggugunita din nila sa mga evil spirits, no? At itinaon yan sa November 1, November 2 para i-contest sa practices na yan. Ngayon lang, sa makabagong panahon na nami-misinterpret na yan ng karamihan, pati mga Katoliko, akala nila pag sinabing Halloween, parang selebrasyon para sa paggugunita sa mga masasamang espiritu, paggugunita sa demonyo. Hindi naman kasi yan ang turo ng Halloween, no? Ang Halloween, paggugunita sa araw ng mga banal at paggugunita din sa mga kaluluwang namatay na nasa purgatory. So doon yan na kapatid, no? Doon na iuugnay ang Halloween sa pagan tradition, pero magkaiba talaga yan.
No, magkaiba yan. Ibang selebrasyon yun. Yun ay pagan nga yun eh. Pagan tradition. Sa atin, hindi yan kaparihas o ano ba, may connection. Walang connection yan at all. No, walang connection yan at all. Kung babasahin mo ang So, history Janet, niyan. Yes, Father. Padagdag, Father. meron akong ibahagi dito tungkol sa iyan para malaman natin na ang Oktubre 31 ay isang mahalagang pitsa, hindi lamang para sa kultura ng Celtic, kundi pati na rin para sa mga Satanismo. Ito ang pinakamahalaga sa 4 na taon ng Sabat ng mga mangkukulam. Ang Halloween sa makatuwid ay isang okasyon na ugnay sa mundo ng mahika. Ang mundo ay okultismo ay tumutukoy dito. Ito ang pinakamahalagang araw ng taon. Ito ang bagong taon ng buong esoteriko ng mundo. Yung New Year's Eve ng mga Satanismo. Ito ang pinakamahalagang holiday ng taon para sa mga tagasunod ni Satanas. Nagbubuntis ang mga tinatawag na mangkukulam na para isakripisyo ang bagong panganak ng gabing iyon. At kung makakita ka ng ilang pusa na nawawala, lalo ng itim na, tanongin ang iyong sarili kung bakit. Dahil sinasakripisyo yan eh. Ito ang gabi kung saan tayo ay lumulubog sa panghuhula, astrolohiya, palmistry, mediumship, magic, pagkukulam, spiritismo, satanismo. Ang pagdiriwang ng Halloween sa makatuwid ay isang pagdiriwang ng mga paghusana sa Diablo na kung sambahin kahit isang gabi lang. At iniisip na maaaring niyong ipagmalaki ang mga karapatan ng tao. Ang Halloween party ay isang uri ng pagdiwang na ipinakita sa anyo ng isang laro. Ito ay tuso ng mga Diablo. Tapos, dagdagan ko pa, ang lahat ng ito ay ang modernong bersyon ng Halloween na nagdaragdag ng mahiwagang klima na napipilitan tayong patuloy na pagdurusa mula sa mga ilog ng mga serye ng telebisyon kung saan ang mga mangkukulam ay marahil ay mabait at mabuti hanggang sa mga tao ng Harry Potterism. Mula sa karagatan ng mga magasin na may mga sanggunian ng esoterismo, anting-antingan at may huwagang bagay. Kaya ang suspetsa namin si Rowling, no, yung author ng Harry Potter, is one of the priests of the Satanism. Kaya pinag-aralan namin na delikado yung Harry Potter, manood ng Harry Potter. Ito ay isang tunay na pagnanakaw na dinaranas ng kulturang Kristiyano. Ang progresibong de-Christianization ng Christian holiday ay ang ferialization ng public holiday. Nagbibig ng bigkas sa pagpapakilala ng mga bagong anti-Christian holiday na ito. Ngunit sa katotohanan, ng araw ng mga banal ay isang pitsa ng mga Kristiyanos. Noon, Mayo, last day of May, yung sineselebrate ng Katoliko, ang tinatawag na All Saints Day. Ngunit, itinatag ito ni Pope Gregory IV noong 840. Ito ay original na ipinagdiriwang noong buwan ng Mayo. Ito ay noon 1048 na inilipat ni Odilo sa Clani ang pagdiriwang ng Katoliko sa simula ng Nobyembre upang alisin sa trono ang kulto ng Samhain. Ang Samhain yon ang Halloween. Yon ang Diyos ng mga pangano na sineselebrate sa sa araw ng Nobyembre o unang Nobyembre. Kaya to contrast ang celebration na to, kaya inilagay doon, sinadya talaga ng simbahang Katoliko para kontrahin ang kapistahan ng kadiliman. Ayan, maraming salamat, Father Bob, no? At sa dagdag na explanation. At dito kay Brother Manuel Ian Quintana, Brother John, i-ask ko lang, lahat ba ng panaginip ng kaluluwa ay bad spirit?
Kasi sabi ng pari sa homily na may mga kaluluwa na humihingi ng panalangin. At paano natin malalaman na kaluluwa? Father Bob? Ang pinapaniwalaan kasi natin na pag mapanaginipan mo ang isang kaluluwa, huwag mo bigyan ng kahulugan, no? Ang interpretation ng ating mga matatanda, mga magulang, yan ang natin na naranasan, yung ating parang nalalaman na yan ay nagpahiwatig na sila ay nangangailangan ng banal na misa. Pero kung tutuusin natin, para bagang superstitious belief din kasi magpamisa lang tayo pag mapanaginipan, pag hindi mapanaginipan, kalimutan na lamang. 'Di ba? So delikado din 'yon. Na dapat magpamisa tayo o managinip man tayo o hindi, dapat magpamisa tayo palagi. Yan ang ating pananampalataya, mga kapatid. Ha? Kaya huwag tayong sumunod sa mga panaginip dyan o mapanaginipan mo. Huwag na. Ano yan? Magiging superstitious belief din yan. Magpamisa ako dahil napanaginipan ko. Hindi naman maganda yon eh. Hindi ako magpamisa kasi dahil hindi ko napanaginipan. Balik sa iyo, Bro John Ray. Maraming salamat, Father Bob. At dito, Bro Romer, may tanong dito, bro, 8 consecutive visit nato sa cemetery ba? Unsa gani ito na mga prayer i-pray nato? Ano mga prayer nga ba yung ipipray ba ni Romer kapag dumalaw tayo sa sementeryo about dun sa 8 consecutive visiting to pray the souls in purgatory, Brother Romer? Okay, bro John Ray, meron tayo dito. Na-post ko na to po doon sa Facebook. Mahirap naman po to na sobrang taas naman po ito. So, ang gagawin po natin, hindi man to mapasa, no? Ito, meron to, family prayer for visiting cemetery on All Souls Day, yung sa 8. Ito din, meron din in the name sa mga lay din to. Ginagamit to ng mga lay. So, ganun lang po, Bro John Ray, kung alam niya kung paano to mapasa, mas maigi po na mahaba pala to, mahaba to na prayer. Meron din tong yung Litany of the Saints. Maganda to na prayer. Pinopost po ito ng mga dioceses ng sa dito sa atin, sa Dumaguete din, na-post din sila. Doon sa Maynila, nag-post din sila. So, sana po na kasi pagka sinabi ko dito, hindi to hindi to makuha-kuha lahat Mahaba to, bro. Mahaba to, bro. Nakapost po yan sa mo, bro, sa Facebook mo? Opo, bro. Nakapost pakisabi na lang, bro, kung ano yung Facebook mo, bro. Mo sa kanila para sila na lang tumingin, bro. Si Romer Ablong Gutual. Alam ni Bro Jando, siya po din ang nagpo-post po nito. Palagi na po okay. ito yung November 1 na to, na po to, na-post na po to ni Bro Jando yung yung sa FB. Just follow na lang kasi mahaba po yung prayers. May maganda ng mga prayers kasi sunod-sunod Mayroon ding yung reading of sa Holy Scripture, tapos yung Litany of Saints, tapos doon. Na lang, bro. Bro John Ray? Check na lang Yes, nila. Brother Angel? Yes, kahapon sinagot din natin yan, no? Sinerch ko yan, yung bagong mga prayers ng prayers for the departed loved ones for November 1 to 8, no? Para magkaroon ng plenary indulgence. May binigay ang Vatican sa atin na na prayer din. Yung latest na pinapadasal po sa atin is yung tatlo yung prayer na pinapadasal doon isa is Office for the Dead prayer. I-search nyo yan, meron yun, Office for the Dead prayer. Tapos Holy Rosary, no? And tapos pangatlo po is Chaplet of Divine Mercy. So ibibigay ko maya-maya yung niyan, yung ng Vatican sa maya-maya, Bro Junrick. Maraming salamat, Brother Angel. Pero at least may idea na tayo. Kahapon ni-research ko yan at sinagot na rin natin yan, no? Pwede rin yun yung sinasabi ni Bro Romer
no, dahil yun yung mga dating mga prayer yata sa kanila yon. But yung Vatican meron siyang tatlong prayer po. Office for the Dead prayer. Actually, ito po yung Office for the Dead prayer. Simple lang siya, sabi rito, by the prayers of the Ever Virgin Mary, may our friends, relatives, and benefactors who have gone from this world come to share eternal happiness with all your saints. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Ganun lang po siya kasimple, yung Office of the Dead prayer. And then ituloy niyo po sa Holy Rosary daw, sabi ng Vatican, and then Chaplet of Divine Mercy. At least may idea rin tayo na pwedeng idasal, Bro John Ray. Si Bro John, wala? Maraming salamat, Brother Angel. At dito pa kay AXL Raf, Brother John Ray, mga koleksyon na sword, okay lang. Yung iba may dragon, tinanggal ko at sinunog. Father Bob? Father Bob? Yes. Yes, Father Bob, mayroon daw siyang collection na sword. Okay lang, yung iba may dragon, tinanggal ko at sinunog. Sword. Saan may yung collection? May collection siya ng mga sword, espada. Yung iba daw may tatak na dragon. At tinanggal naman daw niya at sinunog. Paano ma-solve yan? Kasi pag pinaniwalaan mo yan, importante na pwede man tayo mag-collection, no? Pero pag may mga exoteric symbol, mas mabuting i-avoid. Pero pag mga design lang yan dyan, wag nang, pag hindi mo yan bigyan ng yung meaning, so wala naman yung epekto. So, mali rin yung tanggalin mo rin yung yung dragon, tapos yung sword naman ay nandoon. Edi anong ang kahalagan yun? Pero yung espada, hindi naman yun, may exoteric yan siya, meaning. Pero pag sabihin may esoteric meaning yun, tanggalin mo yung dragon at saka espada. Pero pag collection lang yan, wala namang yan, just for the purpose of having yung decoration lang kaya diyan. Yan, walang epekto yan. Ang importante lang, hindi Father Bob, ibig ba sabihin yan, hindi lahat ng dragon na dragon sign is for occultism, yung iba ornament at saka decoration. Decoration Pag ganun tayo, allergic tayo sa dragon, kung makita tayo mga advertisement dyan, tayo, tatakbo o ipipikit ng mata? Sa bagay. Dadaan sa ilalim ng tulay na may ganyang design, hindi naman narapat yun. Di ba? Nakakatawa naman yun. So hindi dapat ganun ang ating pananampalataya. Kaya pati yung tsinelas mo, pati yung sapatos mo, pagbibigyan mo na yung halagahan yan, yan, superstitious belief na yan, meron na yung bad effect sa iyo. Di ba? Sabi dito, marami dito, naniwala ng sapatos ng kabayo. Naniwala ng mga, yung red horn, no? Di ba? Yung yung mga amulets ng mga may mga power, fortune, paswerte. Ganun yan. Doon magsimula ang superstitious belief. Pero sa iyo naman, tinanggal mo yung halimbawa yung espada niya yan, pag may istorya na yan, exoteric sword yan, so walang silbi yung dragon na tinanggal mo, espada nandyan pa rin. Dapat kung i-transform mo yung espada na yan, ang turo dito, na halimbawa may gold ka o silver o whatever, pwede mong i-transform yung espada into another form, no? In a religious form, pwede. Pero pag collection yan, wala namang, wag lang bigyan ng meaning. Kung gustuhin mo, ibalik na yung dragon. Anong katuturan niya? Itapon mo yung dragon, nandiyan naman ang espada. Di ba? O gano'n. Dapat. Pag collection yan, wag bigyan ng meaning. Ayun. Sige, Brother Romer? Ay, yung sa espada, kapag merong nangyari na yung krimen na nangyari,
Lalong-lalo na yung mga yung mga espada ng galing pa yan sa yung sa mga anong tawag yan, yung mga samurai. Kapagka merong nangyari yan bro dun sa Bukidnon na meron silang samurai na nakuha nila through yung treasure hunting. Tapos kasi yung treasure hunting maano din yan sa occultism eh. Yung espada nila, nagtataka sila bakit sila nag-press na nagre-react na sila dahil pala yung espada na yon nagamit sa labanan, mayroong patayan ang nangyari. So, yung mga unclean spirits din, nag-a-attach din yan sa mga ganyan. Kaya nga sabi ni Padre Bob, yung mga merong, kung tinanggal mo yung dragon tapos naiwan yung espada, so useless pa rin. So, dapat i-renounce i-break yung lahat na yon. Bako na yun sa lupa, kasi useless pa rin na yung dragon lang tinanggal tapos nandun yung espada. So mag-ingat po sa mga collection kasi dito nga sa Bohol, meron kama lang kama na yung matagal na kama, yung antique na kama, binigay ng kaibigan niya, sinakay nila doon sa tricycle. Nung nabunggo yung tricycle na disgrasya, nasira yung kama, anong nangyari? Na-possess yung binigyan. Nung dinala dito, sabi ng demonyo na ako ang demonyo na nasa kama na yun, naninirahan pala doon sa mismo na kama na antigo. So sa mga gano'n na yung mga antique na collection, po kayo, yung iwasan niyo po kung hindi niyo alam kung anong history kasi ang dami ding napuposes sa mga ganyan. Kahit na sa mga mirror, mga cabinet na antique na may nangyari na aksidente o patayan doon sa mismo na bahay na yon, yun din ang dahilan kung bakit merong na-oppress po. Kasi kahit na simple lang yan na mga simple lang yan na mga signs, yung mga symbol, meron yang epekto din kasi ang dami nang nangyari dito sa amin na simple lang na signs pero na-oppress sila. Yung kaya nga sabi ko yung yung double na cross, yung yung kabilaan, nagtaka na bakit ang tagal niya na mahimasmasan. Yung tinanggal yung double na cross, bigla siyang na okay na, bumalik siya sa normal. So ganun pala, meron talaga na nakatago na mga ritual na galing sa mga ganyan kasi kaya yung mga swords na yan, meron yang ritual kasi hindi yan gagamitin ng mga hindi yan gagamitin ng mga samurai, hindi yan gagamitin ng ibang mga ng mga gumagamit niyan kung walang ritual. May ritual talaga yan. Valid talagang ritual na yan. Once na ang merong ritual doon sa isang bagay, hindi yan matatanggal. Matatanggal lang yan pagka sirain at ibaon. Hindi yan matatanggal kahit na mo yan, yung sa deliverance. Yan talaga kasi valid talaga yung ginawa nilang na ritual. Pinapaduguan pa yan. Wala talaga na espada na hindi pinapaduguan. Lahat ng espada yan, dito sa atin, yung sa mga nitibo, pinapaduguan nila yan bago gamitin. So, iwasan nyo na po kahit yung mga sibat, yung sa mga ninuno natin, delikado, yung mga jars na nilagyan ng mga patay, delikado din yon kasi may mga rituals silang ginagawa, pinapaduguan nila yan. Kaya mag-ingat po sa mga ganoon na nagko-collection. Meron nga ako doon bro, doon sa Bukidnon, kasi nung hindi pa ako na part sa team, meron akong mga yung bala ng mga Hapon, kasi doon sa Bukidnon, territory talaga, yung bahay namin sa likod doon, teritoryo ng mga Hapon, may nakita ko, ang daming bala ng bala ng mga Hapon noon. Tinago ko, nagtaka na ako doon, nagsimula na na-oppress. So marami pala, delikado pala yung mga ganyan kasi yung mga dugo na sa mga patay, nag-attach yung mga unclean spirits. Kaya iwasan po yung mag-collecta ng mga ganon. Pakyo bro, John Ray. Yes, Bro Romer, pati may pelikula din yata dati, 'di ba? Nakabili daw sa Ukay-Ukay. Si Chris Aquino ba 'yon? Oo, nakabili sa Ukay-Ukay, maya-maya kung ano na ng no? So nakakapit talaga, no? Hindi natin simple lang mga bagay na yan. Dami nang nangyari dito bro, merong na-process. Grabe yung reaction niya. Ang tagal siya talaga mahimasmasan. Ang tagal talaga na ma-liberate. Nung diniliberance ng case officer, sabi nun, nasa damit kami, nasa sapatos kami, sunog lahat. Nung sinunog, kasi hindi yun na-break sinunog nila,
Hindi talaga natunaw, bro. Hindi natunaw yung damit. 5 litro ng gasolina yata yun na inano nila, binuhos na hindi natunaw. So anong ginawa? Nung bago pa yon dito sa Bohol, nung sa exorcism, bago pang open yata dito sa Valencia, nung brinake nila, apoy, sunog lahat bro, natunaw. So ganoon pala kapag yung mga bagay pala nagtatago sa mga cursed objects. So hindi natin mapo-point out 'yan kung hindi nagre-react yung mga poses sa mga ganyan eh. Kahit nasa mga rosaries nga ng mga putol, nagre-react sila kasi may nakaano na mga unclean spirits, mga ganon. Yung dito nga, yung sa mga putol na daliri ng Santo Niño, sabi niya, huwag niyong pakialaman yan, dyan kami nagtago, yun ang bahay namin. Nung brinake yung mga Santo Niño na putol, na ano siya, liberated siya bro. Kahit anong deliverance, kahit anong exorcism na ano, doon pala ang entry point. So ganun bro, sa mga simple na bagay, doon sila nagtatago. Hindi natin maano talaga as long as hindi sila nagre-rebel yung mga ganun. Katulad ng So, nangyari dito. paalala rin pala sa mga tao ngayon, that's another one thing to learn na na malaman natin din. Halimbawa may nabili po kayo tapos parang may nararamdaman na kayo. So kung minsan Oh, isipin niyo rin 'yon depression. baka dahil doon sa nabili din, no? So may mga kumakapit pala. So at least malalaman ng mga nakikinig ngayon at nanonood na bakit bigla kayong nagkasakit o bakit bigla kayong nag-iba ugali nyo. So bakit biglang may nakikita. So siguro mas maganda suriin din natin 'yon maliban dun sa occultism. Pwede rin mo pa rin palang tanungin sila tungkol doon. Baka may mga nabiling object na mga bago na Yung hindi natin may alam bro, infested, no? Yeah. magtatanong yung exorcist yung Mm. what is your entry point. Magsasabi yan sila, nandun kami sa mga ganyan. Na meron akong kaso niyan bro doon sa pero hindi kami sumusunod bro sa mga ganyan kasi minsan ma-under ka na nila eh. Yung mga ay nandun kami diyan, kuhanin mo yung mga ganyan. Hindi na kami sumusunod. Yung lang namin, tinatanggal namin yung mga cursed objects talaga. Kasi once na sumunod ka sa kanila, hindi yan lalabas. Kayong deceiving talaga yung mga demonyo. Meron dito yung isang ang tagal niya na yung possession niya, ang tagal. Tapos sabi ng na-possess, yung anak niya sinabihan niya yung tatay niya, ikaw may tinatago ka pa na orasyon. Kaya ako nandito pa. Nung ni-renounce ng tatay ang orasyon niya, wala. Liberated talaga. So ganun pala, may entry point. Tinitingnan talaga namin kung saan talaga yung sa doorway kasi ang dami na mga bagay bro na mga infested bro. Hindi natin alam yung sa mga binibigay. Nung nung Franciscan pa ako bro, doon sa yung sa Brazil, nangyari doon sa Brazil. Niragaluhan sila ng unan, lahat ng mga friars merong unan. Nagtaka sila, bakit hindi sila makatulog sila lahat? So, merong tumatakbo na daga sa ilalim ng kama nila. Tapos ang daming mga pulisap na naririnig nila yung mga pagaspas ng mga pakpak, yung mga crickets na humuhuni. So nagtataka sila lahat, bakit gano'n? Nung chinek nila yung unan, merong person na nakalagay. So ganun bro, mag-ingat tayo sa mga lahat ng mga bagay na binigay. I-break, kaya nga kami dito, kapag may magpagkain na binigay sa amin, binibreak po namin. Kung paano ang breaking, ganito po, I ask in the name of Jesus, I ask Jesus to break the seal and consecration, curses and spells upon this food. And I ask Jesus to command all unclean spirits to depart from this food and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. Yun po, lahat ng mga bagay dito bro na yung nare-receive namin, iniinom namin, kinakain namin, binibreak po talaga namin bro. Kasi naapektuhan talaga yung yung immune system mo. Magpunta ka ng doktor, wala talagang findings. Clear talaga lahat yung laboratories mo pero nagtataka sila bakit ang sama ng pakiramdam nila. Oppressed na pala sila kasi binibigyan sila ng mga cursed foods, objects, mga ganyan, yung mga waters. Hindi natin alam kung saan sila nagtatago.
Kaya may prayers po sa mga ganyan, yung mga binibili nyo na mga bagay, na mga antigo, ano nyo po, deliverance, i-break nyo po. Yun lang ang kailangan, bro. Napakarami pala dapat i-break, no? Oh, Pagkain, bro. biniling bagay, kahit mga sinusuot na damit, so Yung pwede Korean, palang ano bro? posibleng Yung Korean, ano ba yun? Yung mga ano yun. Korean utensils na binibigay sa mga binebenta ng mura, meron na ginagamit sa yung sa ritual nila. Delikado yan, bro. Ang daming na ano Yun yan, ang yung maskara na galing sa Africa, nagtaka na sila na possess yung nila, yung anak nila. Grabe ang lakas, ang ano talaga, malakas talaga yung bata. Parang ititilapon yung 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 naka-assist. So nandun pala doon sa Africa na Africa na mask na nilagay nila doon sa wall nila na galing talaga sa Africa. May ritual pala sa Voodoo. So kaya nga sabi ni ni Padre Amors, pinaka talaga yung sa Africa na na Voodoo, yung mga rituals nila na inaano nila sa mga bagay. Grabe talaga yung noon, infestation. Pagka hindi mo talaga napansin, nako, ma-oppress ka talaga buong buhay mo pag hindi mo alam. So yun lang po, bro. at least salamat. Bro Jun Ray, ay pa-host bala daw si Bro Wendell, bro? Oh, Brother Dan daw. Si Brother Wendell Ah, daw. Bro At Wendell. may sinend din ako, Bro Jun Ray, pala sa iyo sa Bro Sige. Angel Doris, Sige. Sa akin, bro. Bro Jun Ray, yung Okay prayer na, okay sa na. Vatican. Wag Prayer ka sa muna, Vatican. maingay din ba dyan? Nag-uusap kami ni Brother Angel. Yung sa Ano prayer sa Vatican, papakita natin, Bro Jando, yung mga nagtatanong anong prayer sa gagawin sa November 1 to 8. Sinend mo sa akin, bro. Bro Jun Ray, dyan Ito. sa Okay, ayan basahin natin. yung binanggit ko kanina sa Sige, Vatican. i-save ko muna siya. I-download ko muna para malaki. Kasi pag dito kasi hindi siya malaki eh. Yan. Unahin mo Download muna na. yung title, bro. Sige. Sure. Sure. Wait lang nga. Ito. Para malaki. Kasi pag doon sa Facebook kasi hindi ko siya mapalaki eh. So at least dito malaki. I-screenshot nyo po, no, para ma-idea kayo. Ano ba yung, even Ayun. ngayon, 1 to 8, hanggang sa susunod po. Ayan po yung turo ng Vatican na Hoy, dadasalin. iba pa pala to. Wait lang nga. Sure. Mali. Sure. Mali. Mali. Wait lang nga. Saan ba to? Ba't di ko makita? Nga sa downloads nga, no? Ay, hindi. Ba't ganito? Wait lang, Wait lang, i-off ko muna yan. Sige lang. Picture, no? Ba't ganun? Ba't wala? Hindi ko siya ba't wala rito? Wait lang, Brother Angel, Ba't Baka parang, mas madali i-send mo sa Babyface. Sa Babyface, mas madaling i-ano yata, bro. hindi, nandito na siya eh. Ano lang to eh. Wait lang, Palaki, ano ko lang muna saglit. Ganyan. Para makita yung pinapakita ni Brother Angel. Ang problema ko, ba't wala dito? Ba't di siya makita? Kuha na lang ako ng bagong ayan. Image. Downloads. Di ko makita sa downloads. Bakit kaya? Yung sinisin mo ito ba yun? Hindi eh. Ba't di makita dito yung sinid mo, Brother Angel? Wait lang Ano ko na lang to? Teka. May nakaresan sa Zoom, baka gusto magtanong yan. Yes, Brother Jando. Yung binibigay ni Brother Angel, di ko may pakita. Ba't kaya? Wait lang Ano ba naman yan? Importante yan sa mga prayer ngayong November 1 to 8 na dapat dasalin ayon sa Vatican. Ayun, ito. Vatican mismo. Downloads. Wait lang downloads. Ba't wala rito? Ba't ganon? Ba, nakakapagtaka to
Baka mas madali sa ano nga sabi ko, babyface, hindi. Sige, sa babyface na lang. Sige, babyface na lang siguro. Dalhin Kasi mo sa siya sa babyface, tapos si Oo. Bro Jando magpapakita. I-resend mo sa babyface yung dalawa. At least ano natin, maibigay sa mga Hindi, tao. dito na ano. lang sa akin. Basahin ko na lang dito sa ano niya, Brother Angel yun, ano? Mabagal din kasi ang internet ko ngayon. Di ko, zero bytes na naman, no? Kaya hindi agad nagbubukas ba? Dapat pala doon mo na lang. Ayan, Brother Angel. Kung Yes, yan na lang siguro. Ganito na lang siguro. Then, iyan na natin. babyface, and then ipasok sa ano. So, ito. Yan, ito. Yan muna yung title, palakihin natin. Catholics can get an indulgence for the dead by praying at a cemetery any day this November. Actually, So, kasama yung 1 to 8 dyan, no? Oh, Bigyan natin. So ito yung Ayan. ito. The Vatican's decree offered examples of prayers that homebound Catholics can pray for the dead, including lauds or vespers of the office for the dead. Yan. The Yung rosary. sinasabi kanina, una, Office for the Dead Prayer. Pangalawa, Pangalawa, the rosary, yes. the chaplet of the Divine Mercy, pangatlo, and other prayers for deceased among their family or friends, or performing a work of mercy by Yes. offering their pain and discomfort to God. Yan. So, pati yung works of mercy mo, pati yung charity works, spiritual works of mercy po natin, pwede daw natin ialay yun sa mga kaluluwa sa purgatorio. So, yun, no? Binasa ko kanina, may clear lang yun, yung Office for the Dead Prayer. I-check nyo sa internet, Holy Rosary, Chaplet of Divine Mercy. Ayan, no? So, and some prayers, pwede kayong magdagdag daw. And at least may idea na po tayo, ano ba dadasalin? Ayan po, no? And then, pwede ka magdagdag ng almsgiving, work of mercy, or spiritual works of mercy. Ayan, galing mismo sa Vatican po yan. Ayan, additional information lang yan. Bro Jando? Salamat, Ayan, dito Bro Jando. may nagtanong na dito si Happy Hallowtide. Kapatid na Happy Hallowtide, pabukas ang camera and pa-unmute. Ando daw ko si Tinyo yan, si Tinyo. Happy Hallowtide? Hello? Malis dyan do. Ay, Open mali. ang camera, Kala ko si sister. Tinyo. Kanang, hindi ko na lang i-open yung camera kay ihina yung internet. Sige, sister. Pero magtagalog ka? Bisaya, pero magtagalog lang. Sige, ano yung tanong? Hallowtide yung ano mo. Alam na lang Halloween na yung ano mo. Pangalan. Kanang, related sa kanang sa katong 8 consecutive na kuan ba prayer, pero may kuan, may na-share si Brother Wendell na hindi alam ko yung 1 to 8 na November 1 to 8 meron talagang prayer ba or novena, pero ang Brother Wendell manggod kay after the day after kanang kuan ba after All Souls Day 8 consecutive ka mo visit sa menteryo. Sige, since andyan na si Brother Wendell, isa pong napaka-warm na pagbati at pakisagot na rin yung katanungan niya, Brother Wendell, kasi ikaw daw pala ang nagsabi nun, so pakibigyan ng linaw. Brother Wendell, talimong. Okay, magandang gabi at gusto kong ipaabot din dito. Condolence sa Diocese ng Talimon, isa sa mga exorcist, si Father Alexander Oxtero, ang pumanaw ngayong araw na ito. No, siya ay dating chief exorcist bago si Father Felisilda. So, kaugnay sa Executive Day, simula yan sa Pizza Uno ng All Souls Day at hanggang Pizza 8. Yan. Provided na yung inaanyayahan tayo sa simbahang Katoliko sa kapista sa pagdiriwang ng All Hallows Eve
November 31, magsagawa tayo ng fasting. Of course, magsimba tayo at sundin natin ang conditions in order to obtain plenary indulgences. No? In order to obtain plenary indulgences, may mga conditions. Una, kailangan talagang hilingin natin yan sa morning prayer natin. I wish to obtain plenary indulgences attached to my good works and prayers today. So, pagka pizza 1, All Saints Day, yun. Inanyayan tayo dahil holiday of obligation yan, magsimba. Kung pwede tayo magkakumpisal, mas mabuti. At magbisita. Kahit paulit-ulit sa sementeryo o sa ibang sementeryo, magbisita tayo. Yun po. Brother Wendell, hindi pala yun siya kanang 8 consecutive days na after All Souls Day na parang i-continue nimo ba na maadto gihapon ka sa sementeryo niya. Nabita kay specific na pilak to Our Father, Hail Marys, Glory be. Hindi. Mula sa pizza 1 hanggang pizza 8 yan. No? At may prayer tayo. May prayer na pinupost din si Father Darwin. Maikli yan na prayer na pwedeng gamitin. Yung sa Diocese of Dumaguete, mataas yun. May litany pa. Pero may pinupost din si Father Darwin, maikli yan, pwedeng gamitin sa pagbisita natin at magdala ng holy water. So nasa update ko ato. From November 1 to 8 di ay. Brother Wendell 1 to 8. Yes. So dili after All Souls Day, dili na nga to. Sister, kung maaari, sister, magtagalog po tayo, sister, para po sa ikakaalam ng marami. Oo. Yun lang, Brother Wendell, thank you for clarification. Pinatagalog lang kita, umalis ka na kaagad ko naman. Kaya maraming salamat. So, panawagan natin na kung maaari isali sa prayer si Father Alexander Austero, dating Chief Exorcist at siya ay Spiritual Director ng Bible Apostolate, pumanaw kaninang umaga alas 4. Yan, maraming salamat, Brother Wendell, at pakiayos ang iyong Sister Halloween, Happy Hallowtide, no? Pakiayos daw yan, sabi ni Father Bob. Ayusin mo yan. Hindi daw Hallowtide, Halloween. Wrong man daw yung Halloween, Brother Kuan, John Ray. Ba't naging Huwag wrong? mong gamitin yan. Mas mabuting hindi i-mention yung term na yan. Dahil ano yan, tawag doon. Pagan, ano yun. Na ano Kaya yan, na mga misplace Catholics na kay yun. Father, yung mga Catholics nag-use man ng Happy Hallowtide or All Hallowtide. Kasi mas mabuting na hindi natin gamitin yan kasi All Saints Day, ganon, yung tinuro sa atin ng simbahan. Kasi pag ma-confuse yan sa Halloween, yung Halloween is a pagan celebration. Pero yung hallow, di ba, meaning yan kaluluwa ba? Yeah, of course, pero deviated. Hallow means banal. Kaya nga sa prayer natin, hallowed Na ano be na yan? thy name. Yeah, na na yan, na tawag doon, na corrupt, corrupted. Pero All Hallowtide, Padre, ganun, meaning yan, di ba, yung 3 na days na Hallows Eve, All Saints Day, at All Souls Day. Yung 3 Yeah. days ba, ang tawag niyan is Hallowtide, di ba? Or All Kaya Hallowtide. nga, na corrupt, may misinterpret ka niya na you're celebrating the Halloween. O so parang restricted na yan from using Hallowtide. Okay. Oh, yan. Sige, thank you. Thank you. Salamat. Walang ano man. Ito naman kay Pero Sister... si Cathy. Catherine. Yeah, Sister Cathy. ang islang ni Father, Katie. Good evening po sa inyo. Amerikano Yes, pwede. yan, Cathy. Pwede makita yung camera mo, Sister Katie? Okay po. Wait lang po.
Ah, itatanong ko lang po quick question para dun sa nabanggit kanina about sa mga sa mga gamit or yung nabanggit kanina yung sa mask na galing sa Africa. Meron din kasi akong mga matagal na nung galing pa ako sa Egypt at saka sa Jordan na may mga binili na akong mga as a souvenir lang naman pero yung mga kasi statues na from Egypt. Meron ako mga pyramids at saka yung mga sphinx at saka mga iba-iba pang mga galing sa Egypt at saka Jordan na mga ganon. Ano bang dapat kong gawin doon? Kasi 'di ba nakakaano ko lang parang mga ano pala yung mga yan, yung mga sa mga temples. So related yun siguro sa mga this. Kailangan ko bang itapon yun or kailangan lang na dasalan or something? Father Bob. So, para for sure, no? Dapat iano yan yung deliverance kasi sabi natin hindi natin alam yung may rights yan ginawa niyang ng ano pag-create niyan inumpisa ng rights yon hindi natin sure pero para sureball tayo talaga hindi natin dapat ano natin deliverance yan pwede naman yan as an ornament no pero dapat wag paniwalaan wag lagyan ng meaning kasi pag ganoon tayo we must be practical no na hindi na dapat natin na mga pag images yan, talaga allergy tayo dyan, tapon natin o sirain. Ganun tayo kasi pag pupunta tayo ng museum, anong gagawin natin? Takpan natin yung mukha natin, takpan natin yung mata. O, di ba? So, ang ano lang kasi doon, pag hindi mo pinapaniwalaan, mas maigi. Pag bigyan mo na ng halaga at paniniwala dyan, dyan, mag-ubisa yung ano. Okay. So, kailangan mo na i-deliverance for sure, no? Sa mga images na yan. Ano naman yan? Mga souvenir na naman yan. Wala namang, ano yan, wala namang, hindi mo na mabigyan ng kahalagahan yan. Pero, pag makikita mo sila, para bagang, merong silang meaning, halimbawa, nagbibigay ng fortune, o kaya, parang nagbibigay sa'yo ng, ano, mas mabuting tanggalin mo na, ano mo, no? Ibaon mo na yan kung talagang, kung minsan kasi, alam niyo yung image, no? Na ano yan, nag-influence yan eh. Halimbawa, makikita mo palagi ang Santo Cristo, ang Mahal na Birhen, no? Magbibigay sa iyo talaga ng tinatawag na yung attraction, no? Of towards the things in heaven, no? Maalala mo yung ano mo, yung si Jesus, maalala mo yung heaven, maalala mo mga angels, gano'n, di ba? So, ang mga image talaga ngayon, ang dami. Hindi lang yung images ng mga statue, pati yung nasa image sa internet, sa mga ano. So, nagigibigyan influence kay ginagamit din nila mga esoteric, ano yan, magnet, from esotericism. Yung may isa akong ibigay sa inyo, ewan ko kung meron kayong naalala nun, yung tatlong buto na kulay green monster, siguro nakikita niyo yan sa, lalo na sa mga produkto ng sa drinks, may mga kung minsan nakatatak yan sa Brad, John Ray. Kay Sister Cathy? Okay, Meron ka? okay. Brad John Ray? Yes, Brother Renel. Okay, kung galing diyan sa mag-ingat din sa mga idols, no? Dahil sila si Monsignor Krekimbik, exorcist ng Cebu, daming mga dinidispose na galing sa mga ganyan. At sa aming office din, lalo na yung mga may collection na nagresulta sa demonic possession ng anak, pero open na ang may mga idols kasi na Diyos-Diyosan sa Egypt, careful din. Sabi ni Father Nonet Ligaspi, yung gumagawa kasi sa mga object, kahit patay na, mananatili ang kanyang authority. So, ibig sabihin, pag nabili natin yan, ang naturang gawa niya,
mananatili ang kanyang authority kahit ang layunin natin ay decoration lang. Oh. Halimbawa, may kaso, ang isang couple, bumili sila nagandahan sila sa isang maskara. Binili nila, idinidecorate nila sa kanilang kitchen. At buntis yung babae. So, nang nanganak na ang naturang babae, lumabas ang bata, panay ang iyak, hindi sumususo ang bata, panay ang iyak. Alam nyo, ano nangyari? Sa loob ng 9 na buwan, walang suso, buhay, hindi sumususo, buhay, pero di ma-explain talaga ng mga doctors. At panay ang iyak talaga, walang tigil. Hindi sumususo. Panay ang iyak, walang tigil. Malapit na magkahiwalay ang naturang couple dahil sa pangyayari. Hanggang dumating ang exorcist at nagsagawa ng test, doon na confirm na ang bata ay possessed. At natukoy na yung binili pala nila na maskara na dinecorate ginagamit sa occultism noon. At iyon ang resulta sa contamination. So, ang ginawa ng exorcist, dinideliverance niya, binibreak niya ang consecration, at binuhusan ng gasolina, di pa umaapoy. Kaya muli niyang idinideliverance. Binuhusan ng gasolina hanggang nasunog yon. So, careful din sa mga ganyan. Bro, meron din akong experience nito, bro. Yung yung about sa Egypt, yung Egyptian paintings, meron dito sa taga South Cotabato po siya. Tapos nagtaka kami, every deliverance, ang daming tumatakbo dito sa katawan niya. Parang bilog daw umiikot, parang whirlpool dito sa tiyan. Tapos nagtaka kami pagkatapos ng deliverance, may sign, parang parang yung for example, yung kapag matulog ka, 'di ba? Maglalamat talaga yung ng mga banig. So ang nagtaka kami, may mga sign doon. Hindi to nakita ng isang officer eh. Wala siyang hindi siya masyado tumitingin sa mga reaksyon ng katawan. Nakita ko merong mga sign ng mga goddesses, mga symbol galing sa Egypt, yung mga ibon, tapos yung mga sign ng mga deity na gods, may pyramid, merong sphinx, ano ba 'yon? Tapos tinanong ko siya, meron ka bang painting na galing sa Egypt? Sabi niya, ay meron ako bro, collector ako ng mga ganyan. So doon namin natumbok na dahil pala doon nagsisimula yung yung possession. So nasayangan siya kasi yung yung papel na ginamit, papyrus. Bihira lang yun. Papyrus po. Papyrus, Marami din po akong ganon, papyrus. meron ka dyan. So papyrus yung papyrus yung maganda talaga, nakaganyan, dinidikit-dikit lang ba? Tapos ang ganda ng pagka-painting. Yung painting doon, sakto-sakto talaga doon sa yung sa balat niya nakadikit. Talaga, may lamat talaga. So yung mga ganyan, kahit na hindi natin yung bigyan ng meaning, pero yung intention pala ng gumagawa kasi merong ritual. Yung sabi ni Bro Wendell na kahit napatay na yon, yung sculptor na yon o pintor na yon, yung valid talaga yung authority niya doon. Kaya nga dito sa amin, careful talaga kami kasi meron ding Mama Mary na sinurrender dito. Tapos ang ganda ng Mama Mary. Nagtaka kami bakit sinurrender niya. Kasi sabi niya, nagre-react na siya sa Mama Mary. Nung binasag namin, meron palang curse na nakalagay doon sa ilalim mismo. Halo kasi yung yung mga yung image ni Mama Mary, halo. May curse pala nakalagay, sinulat, mamamatay kayo lahat, magkakasakit kayo lahat.
papatayin ko kayong lahat. Yung mga ganyan. So sa mga bagay na pala na mga ganyan, delikado. So ingat lang po, lalong-lalo na yung sa Taiwan, Thailand, sa Borneo or sa mga ano, yung mga budas nila dyan, tsaka yung mga bell nila, delikado yun. Kailangan po na yung ano, dinidispose namin yan dito, hindi namin yan nire-recycle. Kasi once na i-recycle mo, delikado ka. Landing ka sa ano niyan, landing ka talaga doon sa hospital na walang finding sa doktor. Magtataka ka talaga bakit nangyari sa iyo yan. Dahil lang doon. Kaya nga ingat po tayo sa mga binibigay, yung mga decoration. Kaya nga po contaminated yung iba, nire-ritualan po kasi hindi natin alam eh. So hindi siya nawawala, merong iba hindi nawawala yung ritual pagka hindi dinurog. Kahit na anong deliverance mo, hindi yan mawawala talaga yung ritual once na hindi mo dinurog. Mawala ang ritual once na idurugin mo. Yun nga, kapag meron ka mga ganyan, dispose nyo na po. Meron ditong pare, pagka may makita talaga yung yung 7 lucky horses, yung mga horses na grabe, halos 100,000 yung isa na nakaukit, nakapalibot sa bahay nila. Nako, sabi ng exorcist, uwi ako pagka hindi nyo yan sinunog. Sabi niya talaga, ubos talaga yung nakaano sa bahay niya, nakasabit at nakadecoration sa bahay niya, ubos talaga. Kasi ang mga exorcist kasi dito, careful sila sa mga ganyan na bagay. Kaya nga, pagka magtataka ka, bakit mga animals yung mga nilalagay doon na yung ano nga nila, yung ugali nila para ding hayop eh. Kaya nga, mga ganyan, mag-ano talaga yan, mag-project talaga yan kung ano ang nasa mga ano mo, matatamaan ka talaga sa mga curses, contamination. So, sige po, sister. So, pwede po ba yung ipapasira ko na lang doon kila mama kahit or kailangan pang ipa-deliverance muna bago I-break sirain? nila, sila na mag-break niyan. I-break nila, renounce sila. Tapos meron ako na-post na breaking po sa mga cursed objects. Na-post ko na Okay po po. yun. I-ano na lang po ninyo. Kasi delikado po. Oh, Yung mga ang elepante, dami. ang mga elepante. Kaya nga, yung mga exorcist namin dito, pagka nakita Egyptian, yan, mga Egyptian, ano po? yung mga elepante galing Thailand na merong may symbolism kasi yan may symbol yan lahat. Kahit na ako sister, ako sculptor ako, tapos mahilig ako sa mahilig ako sa Chinese sculpture, yung sa yung sa mga Thailand na sculpture, kahit na Egyptian sculpture, mahilig ako niyan sister, kahit na sa mga buto. Mag-ingat po kayo sa mga buto kasi merong iba buto ng tao ang inuukit nila. Kaya nga mag-ingat kayo sa mga magbili ng mga ganyan kasi alam ko talaga yung epekto niyan. Kasi ako, mahilig ako sa sculptor, sa bato man, sa sa pangil man ng buhaya or pangil man yan ng baboy, ramo, mauukit ko yan. Alam ko kasi yung mga ganyan pala, meron silang ritual na ginagawa. Ako hindi man ako nagre-ritual noon. Inuukit ko lang talaga. Pero kapag kadyaan sa mga lugar na yan, pagan kasi may ritual sila na ginagawa bago sila mag-ukit. Kasi ginaguide sila ng mga spirit guides nila. Kaya ang ganda ng ukit nila. Tingnan mo, yung mga ukit nila, art nila, grabing ganda. May nag-guide nila. Okay po. Mga Sige po. spirit guides. So, kaya Salamat po. sige po, sister. God bless po. Salamat. God bless. Bro, back to you, bro. Okay, maraming salamat sister at yun, no? Brother Jando, Yes! 11:15 na Mr. Pugi. 11:15 na pala?
Hindi talaga ako, hindi ako nakikinig sa inyo. Galing talaga ni Brother Romer sumagot, ano? At thank you din, nag-back up si Brother Wendell Talibong. Okay, so 10:15 na po, 11:15 na kina Brother John Reyes. So pasalamat na po tayo. Ating unahin si Brother Romel Palma ng Iloilo. Brother Romel Palma, pasalamat muna Brother Romel sa ating mga tagasunod sa ating programa. Brother Romel? Alright, ayan, salamat. Okay. Salamat po no sa lahat ng mga kapatid natin, sa ating mga kaibigan diyan na handang magpuyat sa gabing ito. Maraming salamat po sa Panginoong Diyos dahil binigyan niya tayo ng ganitong platform, ng ganitong programa, at napakaganda po yung ebanghelyo, no? Preparation po yan para sa atin kung ano yung gagawin natin po mga kapatid. Kaya yan yung papakita sa atin na hindi talaga garantiya yung pananampalataya lamang. Dahil sinabi diyan sa ebanghelyo, Panginoon, kailan ka ba namin nakitang nagutom, nauhaw, nangangailangan ng tulong, kumbaga, no? Ibig sabihin, hindi lang po faith, kailangan tayo ay mayroong good works para po sa ating salvation. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nawa ay magkita-kita tayo muli bukas. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Back to you, Brother Jando. Thank you sir, Brother Romel. Doon po sa mga nagtanong po sa comment section, kung sa tingin ninyo hindi kayo nasagot, huwag kayong mag-alala doon dahil yung inyong mga comment, kinakopy ko, pinipaste ko sa notepad, at pag nag-upload ako ng video sa YouTube, dalawa kami nag-upload, ako tsaka si Joseph. Pag ako yung nag-upload, dalawang video kami, pag ako yung nag-upload, dinudugtong ko sa dulo ng video ang pagsagot sa mga apat na tanong. Huwag kayong mag-alala kasi kung may kinalaman yan sa spiritual warfare, madali sa akin tawagan si Brother Romer at ang kanyang sagot naka-record naman. Kaya huwag kayong mag-alala, sinasagot namin yung yung katanungan nyo dyan sa comment section, sinisave ko dyan sa notepad. Pag nasagot na, dinidelete ko na agad. Sobrang haba talaga ng rito. At least, dadahan-dahan ito na masagot, no, mapagbigyan kayo sa inyong mga katanungan. No, so walang tanong dito na iba na echapuera. Actually, dami ng mga dito, iniisa-isa ko 'yan. 4 na tanong ang sinasagot ko sa bawat episode, okay? 4 na tanong ang sinasagot ko sa bawat episode. Para malaman niyo kung nasagot na ba ang katanungan ninyo, tingnan niyo lang ang aking ina-upload at malalaman po ninyo. Okay, ito namang Brad Jando, yes, Brother Wendell. kung maaari, bukas siguro, kung maaari makapasok si Dinmar Santiago para ma-final, meron bang moderator, sound system na gagamitin, at kung sana yung hamon talaga ni Pastor Bacalaris, panindigan nila na walang paksa, tanungan lahat, hindi limited lang sa katikisim. Lahat ng mga aklat na ginagamit nila. So mas mabuti, Brad Jando, na makapasok siya dahil una kasi na hamon ni Pastor Bacalaris, wala ng moderator. Ano ba talaga? May moderator o wala? So, mas mabuti magkasundo. Sige, try ko kontakin si Denmark kasi napapansin ko kasi yung mga chat ko kay Denmark parang binabaliwala lang niya. Parang dinidedma lang ba na hindi ko alam kung bakit kaya, no? 2 tema na nga namin debate, walang nangyari. So, i-try ko lang siya kontakin pero Wendell, baka sakali na mag-response. Okay? So, atin namang ibigay ng mga yun kay Brother Wendell Talibong naman sa kanyang pasalamat, Brother Wendell. Maraming salamat po muli. Mga kapatid, ipagdasal po natin ang kaluluwa ni Father Alexander Ostero, exorcist sa Diocese of Talibon. Maraming salamat. Anong ikinamatay ng Brother Wendell? Na-ICU si Father Alexander, nakapunta si Father Darwin doon. Then nakalabas, nagtawag ako sa kanilang chief exorcist kanina, si Father Pilisilda. Nakalabas na umano yon sa ospital diyan sa Tagbilaran.
nakauwi na sa kanila dahil mataas yung sugar at high blood. So nakalabas na. Pero mga pizza uno, doon sa kanilang bahay nagsusuka kaya daling dinala sa ospital diyan sa Talibon. So alas 4 madaling araw pumanaw na si father. Anong sakit niya? High blood tsaka mataas sugar? Diabetic siya? Posible, mataas yung sugar. Ostero, Bro Wendell, O-S-T-E-R-O. A-U-X-T-O-R-O. Alexander, T-E- Father Alexander. T-E-R-O? Ipagdasal Oo. ko lang dito, Brad Wendell. Ostero. Maraming salamat, Father. Kasi dyan sa Pilipinas, ang tamis kasi dyan. Maraming matamis. Sabi mo nga, Korean. Father Bob, sabi mo nga nung nakaraan, yung mga pari niyo, wag niyong pakain na pakain, pinapatay niyo eh. Alala mo yun, Brad Henry, tama yun. Kaya Oo, yung advice, nalala ko yun. pag mahal ninyo ang pare, wag ninyong pakainin yan. Fasting ang ituro ninyo. Father, nung sa charismatic namin, may kilala nga ako bagong-bagong pare, Father. Ang taba na bago magpare nung na-ordain. Maya-maya, buwan lang yata, na-hospital agad. Lalo siguro siya pinakain ng pinakain. So, mga ilang buwan na-hospital na agad. Siguro Yan kasi dahil very hospitable tayo mga Pilipino, no? Kaya sabi, tayo dapat ang mag-adjust, di ba? Kasi kawawa naman, hindi naman kuminsan, hindi naman nag-aayaw yung pare, di ba? Kasi just to respect ba, di ba? Kasi para ba ang pangit na ba ayawan mo? Hindi ako kakain, ano ba yan, di ba? Pangit naman ganun. Kayo na lang dapat mag-adjust. So anong narapat nyong iwasan yung pagkain na kaka-trigger, no? Siguro gumawa ka ng mga salad, fruit salad, mga yung mga vegetables, no, na walang mantika, mga yung hindi mamantikain, hindi matataba. Pati yung mga gulay, merong taba. Ano ba yan? Tinanggal na nga natin yung taba. Meron pa ring taba sa gulay. Hindi pa gulay lang, dapat walang taba. Yun dito, ganun yan ang rules dito. Mga yung mga lettuce na mga fresh, ganon. Mga frutas, mga kunting frutas lang. Hindi pwede kong kainin yung mga frutas dito lahat kasi sobrang tamis. Tapos yung kakainin, no? Dapat hindi masyadong karne, mamantika. Yung very light talaga foods, no? Ang dami sa atin ng soft drinks, Coca-Cola, mga orange. Nako, nakakamatay yan. Kaya yan talaga pedagogical teaching ito, no? Dapat kayong mga lay ministry diyan, sino nakikinig dito. Yan ang advice ko na pag mahal ninyo ang inyong pari, turuan niyo mag-fasting, no? Huwag nung pakainin, madaling mamatayan. Nako, kundi pa naman ang pare. hindi lang sa mga pari, Father, pari na rin sa mga anak nila. Mga anak nila Babayaan mo yung iba dyan. Basta ang pare, wag na kasi bihira lang ang pare. Basta yung mga anak kasi kaya bata pa, mayroon ng high blood, may diabetic na kaya mga bata. Bakit? Kasi yung pinapakain ng mga magulang ako, yan po yung ko nung bata pa. Conscious ako diyan sa Meron din pare, bago lang kamamatay lang, kalimutan ko dati naming yun spiritual advisor, Father. Sino ba 'to yung nakasalamin? Ang nakasalamin na malaking tao na mataba. Sinabihan ko siya noon nung magkasama kami doon sa namin, nung nagmisa siya. Sinabihan ko na mag-exercise siya. Tinawanan lang ako. Ang laki, ang taba. Lang yun, bata pa yun, 50 plus lang. Namatay na. So, ang dami, katulad ni Father ngayon, dahil dun, lahat ng halos kinakain natin, tandaan po natin, lahat ng kasakitan kasi galing dyan sa kinakain, no? At galing sa bituka talaga, kaya kailangan may cleansing. Ako ginagawa namin dito, may cleansing kami every twice a month.
umiinom kami ng pampadumi talaga, yung dudumi ka ng mga ilang beses. Binigyan ko si Bro Jando, di ba? Binigyan kita rin ng ganyan. Oh, Na- meron ako dito. Meron pa akong Hanggang dalawang ngayon, di ba? natira. Yes, so totoo yun. May client, Pati dapat si may Brad colon Jando, cleanser. ayan, malusog. Okay na si Brother Grabe. Jando na. May Grabe sakit yun. na. May Grabe yung tatawa mo, Pads, ah. malusog. Bro, Si bawal Bro na Wendell may din. kanyang inom. Bro Wendell. Bro Wendell exempted yan. Maliit na yata yung tiyan niya, no, Bro Wendell? Malaki-laki pa rin tiyan ni Bro Wendell, oy. Ayan na. So, yun, no? Naku, totoo po, no? Proper diet po, exercise, tandaan natin, kung ano yung what you eat is what you get. Kung ano yung kinakain mo talaga, darating ang araw, no? So, lahat dapat lang, in moderate lang, and then more exercise, exercise and more water. The best, water Alam po. ninyo, yeah, and thank you, Brad. Excuse me. Yung turo ko na sa ano, no, yung, kasi ang heart ang nagtitrigger dyan halos sa atin eh. Ang turo ko sa inyo, sabi yung cleansing, no, maganda ang ano, yung ahos. Yung lunukin mo yung maliit na ano, ahos every, Bawang. una. Yan ang ano, Egyptian cure Ahos. yan. May iwas sa sakit. Panglilinis ng ano yan, artery. Oh, talagang ano yan. Dati minsan masakit yung dibdib ko kasi Hindi, sabihin mo, bawang, wag ahos din nila naunawa yung ahos. Yung ano? Bawang. Bawang, oh. Yung bawang. Padre, yung bawang ba dinugmok? Dinugmok. Hindi yan, hindi dugmukin. Ano yan, pait naman yan, masyadong maanghang. So, Ano buo? O yung buo. Hindi, ganito ba dyan daw, dito sa Korea, ang ginagawa ng bawang dito, bro, binababad nila sa honey. Sarap, bro, dyan daw, masarap. Wag Mag-ano matamis ka, na bro, naman yan. Ay, nako, iwasan nga So, natin tamis. Lalagyan na naman ng tamis. Ano man, Dre, yung tamis niya, hindi man siya, tamis, yung sa babuyog ba, honey. Maganda man sa katawan yung honey. Oo nga, natural yan. Kasi mas Oo, mabuti. natural. Oo, natural yung honey. So, ang ginagawa ng mga Koreans, masarap. Anong unan, di ko rin gusto, pero nung natikman ko na wala yung anghang. Ano sa bawang, ang tamis na, ang sarap ba na dyan do? Try mo, Ano bro. yan? Nginunguya ba yan, Padre? Nginunguya? Uy, inuulam. Manguyain, mapakanghang yan. Lunukin parang pills. So, yung buo? Yung buo na, bawang? Yung maliit lang, buo, manoy ka, mabulunan ka. Maliit lang Huwag yung kaya. isang buo, bro. Hindi nga, yung dito nga, Brother Jando, yung dito nga sa Korea, pwede mo siyang kainin, pwede mo siyang nguyain, hindi siya manghang. Pag binabad mo siya sa honey ng ilang araw. Okay. So, Babad mo sa honey ilang araw. Interesado si Bro Jando talaga, oh. Oh, syempre. Basta yung bawang, wag mong lagyan ng soka dahil magiging inunon ka. Para mo siyang gawing Brother Jando? Para siyang gawing pickles, Brother Jando ba? Oh, syempre naman, no? Kasi, Parang atsara, alam mo yung atsara? Parang gano'n. Gano'n Kasi ang gagawin sa Vitamins- ahos. Vitamin C yan ang ano. kasi kung tinitingnan ko kasi yung Bawang. katawan ko, yung braso ko, okay naman siya, pero yung tiyan talaga laki. Mag-ano ka, ano ka ng bawang. First, three times a week, a day. Umaga, hapon, tapos for 1 week. And then, another week, ano na lang for necessity, siguro once a day, okay, once a week, na gano'n ba? Hindi mo na ano. Pero for the first time, kasi cleansing yan naglilinis ang artery yan. Pati ito yan, anti-COVID. Dito ako na-save. Nung first time ako nagko-COVID, yan ang ano ko, yun ang first medicine ko. Na talaga, ano yan siya? Antioxidant? Yeah. Antivirus yan. Kaya na-save ako na. Kasi nung tumaas ang aking presyon, tapos yung heartbeat sa first time na nagka-COVID ako. Kaya yung bawat oras nagbawang ako, bumaba yung heartbeat. At saka Actually, na magaan ang matanggal talaga yung sakit-sakit ng puso. Kuminsan, at saka rin, sili ba dyan daw, bumili ka ng sili na hindi manghang, yung kulay green,
na hindi maanghang, masarap siya, malutong lang pero walang anghang, Brother Jando. Masarap yun. Maganda yun sa katawan. Kaya nga Father, ako rin, naalala ko lumalaki na yung- rin kasi lumalaki na rin yung tiyan ko, kaya nagkokontrol na rin ako ng kanin. Ang ano ko na lang, 3 kutsara na lang, Brother Jando, na kanin. Tapos, isang plato. Ano isang plato? Nag-diet na kasi ako, kaya 3 kutsara na lang yung kanin ko, tapos isang plato. Ano isang plato? Isang pinggan. 3 kutsara at isang plato na lang. Eh, hindi ko maintindihan. Okay, ito na ibigay naman ngayon kay... Dala, Ah, bro. Si, Ang yung namatay pala na pagbaba bata ng pa, tiyan, alam niyo yung secret. Yung ang swell ng tiyan. Sabi mo nga problema mo tiyan. oh. Kang kumain ng sobrang carbohydrates. I-lessen mo ang yung bread. Okay. Yan. Napakahili ko pa naman sa bread. Yan. Oh, dito pag may bread, nako, lantakan talaga. Oh, Fiesta mas- talaga. Pati yung rice, pag bread, bread mo, i-less mo ang bread, pati yung rice. Pag niles kasi yung bread pa din, hindi ako makatulog eh. Sarap bumangon sa hating kami maghanap ng pagkain. Of course, for the first time, no? Pero pag mahabit na yung mo. Lan, Brother Jando, i-deliverance mo yung sarili mo, Brother Jando. Inom na lang ako ng maraming tubig para hindi ako mapagkamala na Okay, ito naman. Tubig, Hindi, maraming tubig. Father Bobby, naalala ko Yeah. na po yung pare. Bro Wendell, nandiyan ka ba? Kilala mo si Father Melvin Castro? Bro Wendell? Wala na yata siya, bro. Nag-off na siya ng ano. Nag-off na. Okay, so... Kilala niyo si Father Melvin Castro? Siya yung dati namin sinabihan ko, bata pa rin eh. Umalis ako 4 years ago, lakas-lakas pa noon. And then last year, 2 years ago lang namatay yata. 50 plus lang yun eh. 53, 50 ano. So, bata pa, pati mukha. So, ang nangyari kay Father Melvin, sinabihan ko siya na makita kami na mag-diet siya. Ayun, yun nga, no? Totoo yun, no? So, sabi nga, gluttony talaga, no? Sobrang katakawan talaga. Biblical yan, Ecclesiastico 37, verse 27 to 31. Ang katakawan daw ay sanhi ng madaling pagkamatay. So, lahat ng mga ngayon, be careful. Namatay yun bago, last year lang siya, 2 years ago. Sinabihan ko mag-exercise dahil sobrang nalaki ng tiyan. Yun. Hindi ako pinansin. So, yun, after how many... Sabi na nila sa akin, bakit baby face daw ako? Matanda naman ako, sabi. Ganyan ang spirito ko. Okay, so yun Okay. po, atin na maibigay naman ngayon ang pasalamat naman kay Brother Romer Gutual ng Bukidnon. Brother Romer. Hello Bro Jando. So salamat sa lahat ng mga nakikinig at salamat sa una-una sa Diyos at sa mahal natin na ina, mahal na Birheng Maria. Sa lahat po, good night, God bless, and Ave Maria. Back to you Bro Jando. Okay, ito naman ibigay naman ngayon kay Brother John Ray naman sa kanyang pasalamat. Brother John Ray. Sure. Sure. Ayan, no? So, again, mga kapatid, sa Diyos, ang papurit pa sa salamat. At maraming salamat po sa inyong presensya, palagian dito sa Punto por Punto, no? At paalala lang muli sa November 4, no? Mayroon po tayong katalakayan, isa pong di ko talaga alam kung pastor ba talaga yan si Alex or hindi. Kaya minsan tawag ko sa kanya bro, minsan naman pastor, no? At yun, tatalakayin namin, no? Patutunayan natin na ang tamang Church for Salvation ay Roman Catholic Church. So, antabayanan niyan mga kapatid, at sa 9 din, no? Sa 9. Patutunayan naman natin na ang Roman Catholic Church ay ang Apostolic Church. Yan, so about church naman ngayon ang mga hamon sa atin. So, patuloy lang po, no, sa pagsubaybay sa Punto por Punto para po sa atin pong spiritual needs, no? Kasi sabi ng Panginoon Kristo, ang tao ay mabubuhay hindi sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos. At yan po ang ating pinagsasaluhan dito mga kapatid, araw-araw sa Punto por Punto. God bless all. Back to you, Brother Jando. Okay, thanks si Brother John Ray. Ako naman, no,
hindi ko magawang tawaging pastor yung ayaw tumawag ng father kay Father Darwin. No? Kasi kung ayaw nilang tawagin si Brother Darwin na father, brother lang sa kanila, edi mag-brother na lang ako sa kanila. So, ganun lang yun, no? Gusto nilang tawagin ko silang pastor, they will learn to call Father Darwin as Father Darwin. Dahil yan talagang address sa mga pare. Kung ayaw nilang tawagin, they will call him brother and I will call them also brother. Kaya ang gawa ko kay Brother Chris Bacalares, hindi siya kailangan in-address as pastor, kasi hirap siyang tawagin si Father Darwin ng Father Darwin. Okay? So, dito naman tayo ngayon kay Brother, Angel Santos, sa kanyang pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. No, muli maraming salamat po. Una sa Diyos, sa kanya lahat kalwalhatian at kapurihan magpakailanman. No. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po at sa lahat po na sumusubaybay. At yung pagdating sa plenary indulgence, no, sana mai-share niyo po ito, no, dahil napakalaking alam nyo, napakalaking biyaya na matatanggap natin. Actually, mayroon akong binabasa, Catholic Souls Books, no, na sinasabi rin doon, even yung ginagawa natin ngayon, Bible study, you can also attain plenary indulgence. Biblical ba yon? Yung halimbawa ginagawa natin, spiritual works of mercy, pag-share nyo ito. Bro Jando, pakiano nga, isang talata na lang, Santiago 5:20, Bro Jando. Okay, din basahin Pagpapaalala sa atin lahat. Santiago 5:20. Oh. Okay, Santiago 5:20, ang sabi dito, angay ninyong masayran, teka, Tagalog, na Bisaya maninoon. Isaiah. Ito ang tandaan ninyo, sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Ayun, no? So kahit itong spiritual works of mercy natin is kasi one of the spiritual works of mercy is yung bigyan ng kaalaman, ng kulang sa kaalaman sa spiritual. Ito po 'yun. So napapawi pa lang maraming kasalanan, no? So yung mga works of mercy na sinasabi sa Vatican na pwede din natin gawin 'yon, magkaroon tayo ng plenary indulgence. So yung paglilingkod natin, kaya tignan niyo po yung mga yung mga santo, yung mga naging santo, mga kapatid, yan po ang ginawa nila, nagkaroon ng corporal and spiritual works of mercy. Dumiretso sila sa langit, no? So itong ginagawa natin ito, yung nga lagi iniisip na dapat kapag talagang gusto mo magkaroon ng plenary indulgence, hindi lang yung magdasal ka ng 1 to 8 ng November. No, pinapaalalahanin po tayo in your entire life. Gumawa ka ng kabutihan. Maliban sa pagdarasal, gumawa ka din daw ng almsgiving, corporal and spiritual works of mercy, you can attain plenary indulgence. Kaya kami po rito, nagtutuloy-tuloy kami. So sabi nga, ang Till Kingdom Come na to. Bakit? We can attain plenary indulgence and you can always pray for that na sana po ako, lagi ko po yung dinadasal. No? So paalala po sa atin yan ngayong All Souls Day na hindi lang tayo November 1 to 8. No? Hindi lang para sa kanila din at para sa atin din lahat. At ipagdasal na rin po natin lahat. No? Hindi lang yung yung nanay lang natin. Hindi lang isa. So, paano yung tatay? Paano yung magulang? Paano yung mga kapatid? Paano yung kapitbahay? So, lahat na po yung mga nasa departed loved ones natin nasa purgatorio na nagsasuffer. Keep praying for them. At bago po mag-ano si Father, sana samahan niyo ako sa maikling panalangin ngayong All Souls Day para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, no? Maikling panalangin lang po. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Eternal rest grant on them, O Lord, and let the perpetual light shine upon them. And may the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, they may rest in peace. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yun lang po. To God be the glory. Good night, everyone. Father Bobby, kayo na po. Father Bobby naman, pasalamat at final blessing. Maraming salamat,
Mga kapatid, purihin ng Diyos na sama-sama tayo upang matuto sa mga hindi pa natin natutunan. No? Dami tayo talagang malalaman pag nandito tayo sa ating palatuntunang punto por punto. So, tama yung sinabi ni Brother Angel na yung lahat ng gagawin natin ay works of mercy nito. No? Kasi sinasakripisyo natin ang ating panahon, ang ating oras para ibigay sa ating mga kapatid na gustong matuto, na maraming tanong na gusto nilang malaman. Kaya pasalamatan natin Diyos na naway ang kapistang ito magbibigay pugay at magbibigay galak sa ating mga sa maraming kaluluwa na nasa purgatorio na nag-aantay ng works of mercy. Nag-aantay ng dasal, nag-aantay ng atensyon ng mga kaluluwa nabubuhay pa. Kaya mga kapatid, maraming salamat. Until next time, hingin natin ang basbas ng Panginoong Diyos sa oras na ito. Hingin ko ang healing sa inyong lahat. Saan man kayo, saan kayo naroroon, o ano man ang inyong mga sitwasyon, o hinaharas ba kayo, o malungkot ba kayo, marami akong problema. Ngayon, hingin ka sa Diyos with the intercession of the Blessed Virgin Mary na kayo'y pagalingin niya at bigyan ng kapayapaan, bigyan ng pag-asa na mabuhay ng mahaba pa, no? Para maglingkod sa ating Panginoong Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank Bro you so Jando, much. may nagtatanong, bukas ba may sacramental blessings? So para kay Father Bobby, Bro Jando, kung ano? Siguro bukas kung hindi available si Father Darwin, si Father Bobby ang ating Pero request. bukas meron akong out of the town ako. Out of town si Father Bobby. So, Out of itry town lang ako, natin hindi. Father Angel kung available ba si Father Darwin. Nandyan na, bumalik na sa Pilipinas. Dinalongan niya si Father Austero. Oh, okay. Okay, Magkikita sila ni Father niyan, Father Bobby. Nag-usap na po ba kayo, Father Bobby, ni Father Darwin? Wala, hindi kami nakapag-contact dito. Ewan ko, busy siguro. Inihila yan eh. Dito pa. Dito kayo magkikita yan sa Magiging Zoom. artista ka rito. Pag Father Darwin pa, very famous. So, walang panahon yan sa mga Ako nga, artistahin nga ako rito kahit na ganito lang. Kahit nandito lang. Artista ka ni Lord. Okay. International. Okay, salamat po sa inyong lahat at bukas, kita-kits po tayo bukas. Kung nandyan si Father Darwin, itanong mo kay Father D. Pero kung wala si Father Darwin, testimony night. Okay, at bukas gusto yata mag-testimony si Ate Josie. So, i-ready ko siya bukas. Okay, maraming salamat po sa inyo at bye-bye.